9-10 na yan. Dito ka malayo. Go na ba? Yan, dapat. Yeah. Tingnan natin. Meron pala ba? Alaws pa ba, Rem? Ito. Yan na, dapat. Nagre-red na ba? You are now live na daw. Ayan. Ayan. Bukas na. Live na ba? Alive na. Wait, naglalag. Oo nga, naglalag pare. Hindi, pati yung laptop ko naglalag. Yun, we're back. Okay. Nope, we're not. Hindi. Nope. Hindi, syempre nakaano yan, may time difference. Pero okay. Yan, naka-live na tayo. Yeah. No, I'm observing the ano. It's Yan, okay. Yun na. Hello guys. Yep. Hello. Can you guys comment? Can you guys comment kung naglalag kami or nag-robot ulit yung sound? We're trying to fix the... Jason has been trying to fix this for the last 15-20 minutes. Yeah. Obviously, he's not doing a very good job, pero meron give him some love. Good evening mga bossing. Mm. So meron na. Ano na ba? At saka sabihan nyo kami kung naglalag or yung nagro-robot yung tugtog. Oo, yung boses. Oo, tsaka... Hindi tugtog, di kami Ay, sorry kumakanta. Pero yung boses, no? Yung boses. Kaya sinusubukan namin, nilapit pa namin yung mic namin sa mga mukha namin. Tsaka nakita nyo naman yung patungan ko ng mic. Nakita nyo naman yung patungan ni Jason. Isang bloke ng golden, isang golden block. Binigay niya sa akin. Lagayan. Ano yung ko lagay ito? Lagay ng peanut brittle. Inaubos na peanut brittle. Ang binigay sa akin ni Jason. So alam mo talaga kung sino may-ari nitong bahay eh. Alam mo kung sino yung second class citizen dito eh. I mean, again, nabigyan nila ako ng alak, but I get it. But I think naman, I deserve a bit better treatment than this. Pinaglagyan lang nila ito lang. Alam mo yung lengua di gato? Ito yun eh. Nakikita nila po ba? PCB. Yan, dami na comment. Dami na. Wait, Good evening, everyone. Good evening. Marami na pag-usapan yun. Oo. Isang shoutout daw kay Humpy Dumpy. Uy, pare, you might have a grateful, just like this politician that we know. Yeah, pero pare, in fairness, yung mga Duterte, The 13. senators, pare, they were able to put Humpy Dumpy back up together again, pare. Oh, sa bagay nga. Oo. Teka lang, medyo fragile tong microphone ko eh. Wait, dahil marami nag-comment, kailangan natin silang i-shoutout. No? Sige, ikaw. Ivan Tadeo Hindi ko Santonia makita daw. sa atin eh. Oh, go. Robin for Education. Bakit? Why? Pag-uusapan natin yan later. Oo. Sherlock Basahang Pango. No, you're fine. Wow. Okay daw yung tugtog. Okay. Okay. Marion Patrick Prats, tulog laway, Lord. What does it mean? Ano? Tulog laway, hindi ko gets. Hindi ko alam. Good evening mga bro, kay Jed. Good evening PCB, Katie Bell. Marion Patrick Prats. Wow, kaya pala bumili ako ng 6-pack na lemon. Uy, wow, lemon 2. Lasingan yan, 6-pack Lakas mo pare dyan. O baka naman yung 3% na lemon do lang. Nagpapanggap ka lang. May 3% bang Hindi, walang ganun. Live pala kayo. Perfect. Sige, perfect. sige. Ay, nako pare, marami tayong pag-uusapan. Sige, tara. Simulan na tayo. Sige. Tangina. Pare, Pare, para sa bis ka. intro. Para sa intro. Mag-intro tayo. Nag-Amerikana ako. Sige. Una na. Getting shit-faced na naman mga kabigots. PCB. Oh, wait. Meron tayo special intro para today, pare. Sabi niya, Wala kaming maleta. hindi kami anak ng mga oligarchs. Hindi kami nepo babies. Or not sugar babies. Mukha lang. PCB. Nakuha ba namin? Na-capture ba namin? Hindi kami sugar babies. Mukha. lang. Pare, lagi ko narinig. Hindi ko alam kung bakit eh. Mukha Hindi mo lang. nakakainis mo kasi. Di ba? Pare, Pero may award yun. Hindi, pare, Malapit yun, may award tandaan mo, yun. yun yung boses, pare, na magbabagsak. Ano yung title Ano mismo? nga ba yun? Ang lala ng title eh. The Ano? Scandal That Should Finally End. Martin Romualdez. Wow! Wow! And then... Hindi, pare, ganito. Just to be clear, Mm. any scandal that would put down Mm. a corrupt politician is Oh. good.
But the bad thing is, kung nagkukunwari lang siya na scandal. Oo. Anyway, sige, Let's scandal. let's move to our Ano yun? discussion. Okay. Actually, may prepare si Jason na deck na kanina niya pinakita sa akin after siguro mga 5 minutes before the live, as usual. So ako, wala na naman ako na-prepare na material, pero ano naman? Wow, pinabaliktad ako. Ako may kasalanan na naghahanda ako. At ina nyo naman ako, bis ako. Naka-lakbay kwelyo yung Pero damit ko. naka-shorts. Tapos naka-Amerikana ako. Si Jason, thought na mag-white shirt siya na fitted. Hindi fitted. Pero pare, Naka-muscle shirt si Jason ngayon eh. muscle shirt. Anyway, what the heck happened last week? Ay, Marami no. tayong pag-usapan, pare. Hindi, unang-una, Dami nangyari. mag-apologize muna kami. Oh. Hindi kami nag-show last week. Alam mo Oh. naman, kasi si Oh. Jason, may asawa eh, pamilyado na eh. Ngayon, Mother's Day. may Mother's Day. Kailangan talaga yan. Kailangan Oo, ni Jason kailangan trumabaho din eh. Kasi napapansin nyo naman po, every Sunday, nakaka-free pa si Jason pag nagiinuman kami. Ngayon, yung nag-iisang araw sa isang taon na kailangan ni Jason magtrabaho actually. Yun lang yung trabaho ko, maging mabuting asawa Maging mabuting asawa. at tatay. At mabuting ama. Diba? Although, he's doing a pretty good job. Pretty good job. Sige. Anyway. Ano ba nangyari? Unahin na natin Pare, to. how did the week start? Pare, ano ba nangyari? Ano ba yan? Linggo ba yan? Linggo Oo, ba o linggo. Sabado? Hindi ko Oo. maalala eh. Ano nangyari? Nahuli si Franco Mabanta. Yun ang Okay. pinakamalalang balita. Oo. Nagkaroon ng entrapment. Alam na nila lahat to. Nagkaroon ng, at Oo. nag-post kami ng sobrang dami. Kumita kami dito. Ikaw pare. yun. Kumita kami ng ano dito. Kumita tayo ng maraming likes dito sa mga post natin. Ito pare. Para kang may personal vendetta eh. Yung galawan Hindi mo, pare, ikaw kasi idol mo yun. Matagal mo na kilala yun eh, di ba? Hindi ko eh. Magka-text kayo eh. Ano? Hindi. Identify mo? Hindi. Kasi nung pandemic, pare, I was reaching out to a lot of people kasi marami tayong gusto Including? tulungan. No? Siya including Franco Mabanta. And this guy actually answered the call, pare. Okay. So, nung pandemic kasi, I was helping yung mga, what you call this? Yung mga medical practitioners, yung mga doctor and nurses, to find places to stay. Alam mo, pare, you do not deodorize Franco Mabanta in my show. Hindi lang naman siya. I reached out to a lot of I'm kidding, people. I'm kidding, I've reached out to a lot of people. No, but what I'm saying is, I don't have any personal vendetta. Okay. It's just that I think that we were able to pretty clearly read what he was trying to do ever since. Yun lang yun. Anyway, Okay. play natin to. Sige, play natin to. Ito kasi yung ano pare. Anyway, Oh. nahuli si Franco Mabanta, allegedly, Okay. nag-extort ng ng pera kay pera. Martin Romualdez kasi meron daw silang malupit na expose na 1 hour 47 minutes. Pinanood ko yun sa daan eh. Ako, Sayang yun. Buti na lang dun ko pinakinggan ko pala sa daan. Buti pinakinggan ko sa daan kasi kung nag-spend talaga ako ng 1 hour 47 minutes doon na, yun lang Tinutuwa gagawin mo? ko. May irita ako eh. Oo. Wait, panoorin Oo, natin. go ahead, go ahead. Ito yung pare. From the analysis daw, ito daw yung pinakamalalim. Kasi may mga nag-analyze na mga May galing nag-analyze sa ad pa? agencies, Talaga? yung mga PR Hindi man agencies. hindi man lang news organization na nag-analyze. PR Hindi lang. sila magsasayang ng panahon. Hindi, meron. May Meron din. nag-analyze. Okay. Kasi sinasabi nila, ito daw yung pinakamalalim. Kasi this is the point, Oo. yung pinag-uusapan yung mga Johnny. Sige, go. So, tingnan natin. Wait, may sound ba to? Sana. Yan. Meron. Sige. Ito. Play to mo yung play pa. Oo nga, teka lang. May play Teka lang. button Alam mo yun. naman yung laptop ko, hindi ko maintindihan ko ba't ang bagal. Ito. Gastos ninyo dyan according to COA, and that was in 2023. In 2024, mababa pa yan. Diba? Nabawasan pa nga ang trabaho nila dahil pinagbawal na mag-collect sila ng basura from the offices ng congressman. Magkano po ang sweldo ninyo dyan, mga janitor, mga security sa kongreso? Alam ko po, naka-agency kayo. Pero mga ma'am, mga sir, kayang-kaya hong doblehin ang sweldo ninyo dyan dahil may budget for it. Naramdaman niyo po ba yon? Sana man lang po, naambunan kayo ng budget na yan kasi meron po, may pera. Sa basura? Ginamit yung item ninyo para pakapalin ang budget ng Congress.
Pati item ninyo, ginamit. Naramdaman niyo po ba? Ang pinaka-point kasi dito, yung inflection in the voice pa. Pinaghalo mo pare yung journalism and acting. So, yun yung para sa akin yung pinakamalupit dito. Pero ang malungkot Yun ang pinakamalupit sa'yo? Ayun nga, dito. Yun din yung malungkot na part dun, pare. Yun na yun para sa akin. Kasi I've been listening. And, ganito, I guess, wala naman siya sinasabing mali. I guess. Pero ang point lang is, wala rin siya sinasabing bago. Hindi, wala rin siya sinasabing bago. Yun yung thing about this smoking gun na binibenta nila na this is the smoking gun. Kasi pare, saan doon yung smoking gun? Yun yung kinainisan ko eh. Well, ito yung trabaho na ng Franco Bata. Akala niya he did something really, really well, really, really great, and really, really brilliant. But when everyone na would look at it, parang basura pala talaga. Hindi kasi mababa pala talaga yung standard ng PGMN. Yun lang yun. doon mo makikita na with all the alam mo yun, like with all the quote-unquote weaknesses of traditional media, may kita mo pa rin na iba pa rin pag sinabi ng traditional media na expose. Correct. Tsaka pare, yung ginamit nila dito, karamihan ng mga excerpts na ginamit nila dito, surprisingly puro traditional media. Hindi, binak sila sa YouTube. Kasi they're not the elementary mistake to pare. Oh. Sophomoric mistake or whatever you wanna call it. Dapat meron kang consent na gamitin yung videos na yun bago i-air. So ibig sabihin, wala silang rights over that. Hindi, pero yung ginawa niya. Yun yung point about this eh. About this like, uy, meron akong pasabog, ganyan. So una-una, kailangan meron ko talagang pasabog. Hindi lang puro, alam mo yun, puro parang, Martin Luther King. Di ba? I mean, it's a catchy thing. Pero still. Di ba? That's number one. Number two, kung meron ka ipapasabog, kailangan may ebidensya. Correct. Wala siyang pinakita pare. Wala siyang napakita. And number three, kung meron kang pasabog, ito yung importante. Kaya kailangan mo sumusunod sa rules eh. Kaya yung traditional media, which is bound by these rules, kasi pwede silang kasuhan and everything, right? May napapala yung mga ginagawa nilang expose, pare. Nakita mo yung may ginawa rin dito sino yung medyo malusog? Jessica Soho. Meron siyang 13-part expose on this, pare. And I watched it and feeling ko it is para sa akin, eye-opener din siya. Okay. Quite similar to this. Pero ang difference pare is, yung sources nila mas clear, and hindi siya hit job. Talagang makikita mo kung saan nanggagaling, and you could really make proper, parang proper conclusions coming. Napanood mo ba yung ginawa ni Jessica Soho? Hindi ko naman yung kay Jessica. Subukan mo panoorin, medyo mahaba lang siya. Well, mahaba. Yun din yung thing eh. About dito sa mga peanut gallery and everything, and tayo, ginagawa rin natin yun sa mga videos natin. We try to make it shorter kasi yun yung attention span na kailangan ng tao. Pero to get to the truth at para lang hindi matawa or para lang hindi magalit, ang kailangan talaga is upuan yung mga bagay-bagay. And kaya rin siguro nagiging boring ang traditional media. Hindi. Okay. The reason why yung tone ng traditional media ay ganon, hindi sila katulad nito na may acting, no? Is because you're not supposed to sensationalize whatever part of it. You just say it as it is. Kaya problematic and what's even more irritating about this entire 1 hour and 47 minutes is the acting of this, well, quote and unquote journalist. Hindi yan ginagawa ng mga journalist kapag naggagawa sila ng expose. Why? Because dapat walang kulay yung nire-report nila. Pero kita-kita dito, may paiyak-iyak, pasigaw-sigaw. Tapos may ad hominem palagi. So parang, ang binibenta niya dito yung performance niya eh. Hindi yung ine-expose niya. Kasi yung ine-expose niya, secondary sources, walang direct connection kay Martin Romualdez. Ang pinaka-contribute niya lang yung hashtag na Martin Luther King na ginamit niya siguro si Martin Luther King for some reason. Bakit nila ginamit? Hindi ko maintindihan. And number 3 is that hindi naman pasok sa Philippine kaya diaspora. di ba parang, okay, siguro may 5 o 3 na nakakaintindi kay Martin Luther King na I had a dream. Pero hindi rin magnanakaw sa Kaya Martin kayo na nga Luther eh! Baliktad na baliktad eh! Di ba? Civil rights movement yun eh. Kaya Ang nga eh. labo eh. Anyway. And the worst part of this is the moment that you actually dangle this as a leverage
what you're doing is not journalism. This is not about free speech. Sinabi na rin natin yan. This is not about journalism. A crime was committed. Then we will allow the judicial process to happen. Ako, pare, sinabi ko na rin yan. Schadenfreude. Masaya ako na nakulong yung tao sa ginawa niya. You might have different opinions about that. Well, I do not know. You do not know, you're happy about it? Hindi, ako, masaya ako that na put into light kung ano man yung nangyayari dito sa Peanut Gallery. No? Pero going to jail, I don't know about that. Pero para sa akin, masaya ako that now, a lot of people know or at least have a glimpse ano ba talaga nangyayari sa media na pumapatay ng traditional media. Because I'm a fan of traditional media. Ito yung sinasabi ni Franco Mabanta. Oh. The only media channel that aims for free speech absolutism. Ano ibig sabihin nun, pare? Ano ibig sabihin nun? Pwede kong tawagin si Franco Mabanta na baka naman siya ay isang drug addict. Okay. Pwede kong sabihin na baka siya ay isang kriminal dahil sa free speech absolutism. Absolute eh! Wala akong responsibilidad sa aking mga sinasabi, pare. Lahat ng pwede kong sabihin, pwede kong ibigay sa kanya kasi naniniwala siya sa free speech absolutism. The thing about telling news Yes. is that sa pagsabi pa lang ng news in itself, you're already going against the absolutism of freedom of speech. Kasi pag nagbibigay ka ng news, bawal ka magsinungaling eh. May limits dapat ang freedom of speech. Diba? Yun yung thing eh. Yun yung paradox ng Peanut Gallery Media Network, pare. Kaya nga sila yung sumira sa sila eh. Na sila ang new media, pare. Mali eh. Ay, no. Okay. So, yun, guys, kailangan yung hindi, pero kasi pare, ano siya eh, very catchy eh. Freedom of speech, blah, blah, blah. Pero alam mo, ang mga napapansin ko, yung alam mo yung parang pinagtatanggol ng freedom of speech? Ito yung mga tao na gusto lang magsabi ng mga masasamang bagay, katulad ng mga, uy, bading yan, or yung mga ganyan, yung mga bigots. Ano mo pare. bakit nila ginawa? Sila lang yung may gusto ng freedom of speech. Meron silang 4 na kliyente kasi na kailangan na tirahin yung mga kalaban. Hindi ko Mga 4 na politician na Hindi ko tinira nila ng tinira. Hindi ko Si alam. Marvin Rillo, kliyente nila. Tinira na lang nila dyan sa dyan sa Peanut Gallery. Wait, kala ko kliyente nila yun. Hindi, kalaban nila yun. Okay. Si Bong Suntaya, kliyente nila. Hindi ko alam yung mga Eh, yun nga. Saan mo nakuha yan? Sa absolutism of freedom of Hindi, speech. pare, balita ito. Pinag-aralan nila na merong 4 na politicians na tinira ng Peanut Gallery Media Network. Oh, wow. Para hindi ko to alam, honestly. Sino? Yun nga, yun si Marvin Rillo, feeling ko, kliyente nila yan. Hindi, Tapos, kliyente yung galit kay kay Rillo. Oo, si Bong Suntay. Nalilito. Tapos, si Kristan, yung vlogger, Okay. tinira ni, Hindi ko kilala yung mga sinasabi mo, pare. Ito yung nasa, political vlogging verse, pare, si Kristan, sikat yan. Anyway, ang point na sinasabi ko is, Siya ba yung mensa? siya yung mensa! Yun yung sabihin mo. Ano yung sasabihin ko? Oh, yun yung alam ko eh, na siya yung mensa. Oo, Pare, we're talking about the general population. Sorry. Anyway. So yun, ang lumalabas dito is, ano yung pinopoint ko, bakit po yung speech absolutism ay nag-a-apply doon sa 4? Bayaran eh. Bayaran yung media network nila. Yun yung lumalabas. Hindi ko sinasabi na lahat ganun. Pero may 200 reports kay Matibag na NBI director na 200 people speaking out na ginawa rin sa kanila. Trinay silang kunan ng pera ni Franco Mabanta. At may balita pa nga dyan si Ramon Tulfo, pare. Diba? So, tingnan lang natin kung ano Hindi ko alam. Ano balita ni Ramon Tulfo? may nagbayad daw kay Franco Mabanta para tirahin si Martin Romualdez to the tune of 8 million pesos. Okay. Tapos, ang ginawa ni Franco, nilapitan niya si Martin, humingi siya ng 350. Wait, pero ito galing kay Tulfo.
Ay, para lang clear, hindi ito nanggagaling Galing sa kayo atin. Tulfo. Kasi hindi kami naniniwala sa absolute freedom of speech. We are not, this channel, Does not believe in is not absolute of in the pursuit of free speech absolutism. Hindi. kami ganun. We believe in free speech but with With, proper guidelines and with responsibility. Responsible Kasi free speech without responsibility is Duterte and Donald Trump. Correct. Pero ang nakikita natin, at least si Duterte hinahabol na siya. Correct. Okay. Okay. Speaking of habol, pare. Ano ba nangyayari na ngayon sa Senate? Di ang Bastos ninyo dyan. Sige nga, tingnan natin kung meron kang balita dyan. Sisimula Wait, ko. sige. Wait, bago tayo pumunta dyan, magtingin Tapos muna na tayo. tayo, no? Oo, tingin tayo ng comments. Kasi feeling ko marami na 10 lang eh. Hindi, nag-update yan. Kasi, wait, ito, newest. Okay. Free speech is different from fake news. Ano kasi, Lea Diche de Lima. I think that free speech, or at least yung absolute free speech, could be fake news. So, kaya nga ang sinasabi natin is, free speech should always come with responsibilities. Diba? Kasi hindi naman pwede. Para lang clear, naglabas ako ng post nung, kailan ba? Friday. Isang araw. Nung Friday, naglabas ako ng post. Sinabihan kagad ako, uy, delete mo Dami yan. na text nun. Buti na lang, yung lawyer natin, sabi, may Sabi na abogado namin, uy, delikado yan, uy. Ganun po. Ganun dapat. Self-regulate kami. Oo. Diba? Tsaka duwag din kami makasuhan. Wala kasi kami pambayad. Meron ako. Pero anyway, CJ Hero, block me. Pikon siya eh. J.A. Quinson, big shit. Oh, nakakala ko ba absolute freedom of speech? Grabe naman to CJ Hero. Ganun nga sila ba? Kapag sila yung ina-atake, hindi free. Pag sila yung uma-attack, free. Ano nga eh? Oh, parang mga DDS. Ganun yan. Oh, baka sumigaw si CJ Hero na DDS hindi ka nakatulong ng bansa. Well, ewan ko. Unethical journalism. Bobo ka, CJ Hero. Asa na evidence ninyo? Wala naman siya. wala siya evidence. Ay! Okay, last, ito nakakatawa lang. Robin Hood support. Okay. Nakakatawa lang. Okay, o sige. Sige. Tayo, pare. Oh, Meron lang ako simulan. simula, ikwento mo na kung ano nangyari. Ang simula lang nito. Oh. This all started noong January 12, 1962. Okay, sige. Ano nangyari noong January 12? Ano ang nangyari noong January 12, 1962? Alam ko, pero sige, sabihin mo. Pinanganak si Bato de la Rosa. Okay. Kaya nung May 13, Okay. 2026, Okay. natanggal si Tito Soto as president ng Senate. Ganun yung ano niya. Ganun siya ba? Ganyan ang butterfly. Para siyang yung para siyang Terminator. Oo, ganun yan ang tagal. Dapat patayin si Sarah O'Connor. Okay, may intro na yun. Ang haba ko kasi, no? So, Okay, sige, papasok kwento tayo mo, sa kwento medyo, mo. medyo conspiracy theory. Ay, bahala rito. Kasi dinay ni Alan Peter, pare. Dinay ni Alan Peter. APC. APC, si Alan Peter. Favorite ko yan, pare, na pastor. Kasi inaano. Ay, hindi ba siya Hindi ba siya pastor? Hindi ko alam, pare. Senator nga pala. Pare siya yung pastor na nag-aambag. Joke lang. Joke Kasi lang. yung huli ng live, pare, pre-propose niya na magkaroon ng day of prayer. Sabi nga niya, pare, sabi niya, I want to lead the Senate, ano tawag dito, that is God-fearing, and that, ano ba tawag dito, that is Bible-centered. Labo eh, no? Hindi siya naalala na Na may konstitusyon tayo. Hindi malala dun. Si Robin, Muslim. Nakalimutan niya. Pare, in fairness, naniniwala naman ng mga Muslim kay Jesus Christ. Pero Quran yung pinapaniwalaan nila, pare, hindi Bible. Hindi, gusto ko ito yun lang. Sobra nakatawa yun, pare. I love that shit. Bro. Anyway, Love so, that shit. after po ng ilang buwan na pagkawala ni Bato de la Rosa, suddenly, na-feel niya na kailangan niya umattend ng isang session. On the last week bago matransmit ang articles of impeachment sa Senate. Teka lang. Okay. So, tinanong sila, meron po ba talagang connection or wala? Sabi niya, kasama na yun. Pare, hindi Yun yun, pare! nakakatuwa, pare, we do not even write
jokes. Exactly! Hindi, yung pagpasok pala ni Boto, joke na eh. Wait, sorry. Hindi ko pinapansin sa buhay namin. Anyway, nasa gitna ako ng monologue ko. Iniwan na naman ako ni Jason. Iniwan ako ni Jason dito, no? So, walang tumatawa sa mga hindi ko nakakatawang jokes. Hintayin natin ni Jason bumalik. Yeah, relax muna tayo. Ayan. Paano mo magbasa dito ng comments? Ito. Nandito na ako. Okay. Sige, Wala tayo mabukas. Nandiyan sa harap. Nasaan sa harap? Hindi, sa harap na laptop. Okay, wait. Okay, sige. Guys. Oh. So anyway, so after a few months, wala, ayun. After a few months po, 6 months na wala si 6 Bato months na pare. wala si Bato. Kasi sabi niya, yung Lapit mga ka sa first mic mo, pare. Yung mga first 2 months, 3 months daw, kinukuha niya pa yung cash na sweldo niya. Okay. Ang sinasabi niya, yung sekretary niya daw kumukuha, cash yun. Hindi ko alam kung saan ginagastos. Okay. Tapos yung mga huli-huli na daw, na siya na daw yung nahiya, nandun lang daw sa cabinet niya yung pera. Tapos sabi daw ng sekretary niya, o baka pwede na lang natin itong pantulong sa pantulong sa mga, mga nasalanta, ganyan. Tapos natuklasan nila, lahat pala ng mga staff niya kamag-anak niya. Kaya, Nahita mo pare nung nag-overnight siya sa Senate. Kapambahay siya. Ang dami nila! Naging slumber party pare. Family reunion. Iba. Tapos, so tapos. sabi niya, no, matagal na namin gustong makuha ang mayorya. Siyempre, kasali na rin yan kay BP Sara, pero that's the of the side. Yan yun. Okay. Tapos, ang plano nila, pare, di nakuha nila na, kasi siyempre, meron kang political prostitute in the person of Loren Legarda. Okay. Wala kang magagawa, ganyan talaga eh. May Wait, sorry. I mean, sex work is work, okay? Hindi, kasi ginagamit mo the regulatory. Hindi ko sinabi na hindi ko nga ni-refer yung prostitution as sex work eh. Ang sinabi ko political prostitution, that's even worse. It's not better. Okay. It's not better, no? So you have political butterflies like Loren Legarda, and obviously you still have the Villar brothers and sisters. Okay. If you have a mother like that, what would you do? Anyway. Kasi si Mark, tahimik lang. Shout out kay tita. Anyway, so, sabi nila ngayon, okay, di na-achieve na natin yung goal natin. Kaya lang, exposed na si Bato. Oo, syempre, Na-expose nalabas si Bato, na. Pare, di ba kasi ikaw, Alan Peter, alam sabihin mo sa akin, alam ako si Bato. Oy, Abel, baka naman pwedeng lumabas ka one time lang para lang mabaliktad lang natin yung mayorya sa Senado, pero tutulungan kitang makatakas din. Pero pare, lagi mong tandaan, si Bato kasi, he lives by the code of yung PMA pare. Kasama doon yung loyalty pare. Exactly. Service and loyalty. Exactly. Pero hindi sa bansa. Exactly. To the Dutertes. Malupit yun. So, ang ginawa nila, as part, hindi planado ito lahat. As part pare ng, the plano nila pare. Siguro hindi na natin ito napansin lahat. So, pagdating ni Bato, galit na galit. Mamaya pa natin. Siyempre, kailangan nila pagalitan pare si Sergeant at Arms. Okay. Kasi kasama sa plano yan. Okay. So, kailangan pagalitan si Sergeant at Arms, sisihin siya, para maipasok si Mau Aplaska. Okay. At siya ang naging Sergeant at Arms. Yung bago. Who happens to be, pare? Ito Lista! by pure coincidence to, pare! Again, 1962 may nanganak, ito na naman ang isa pang coincidence. Yung mista ni Bato, ang naging security guard ng Senate. Okay. The same person na nagpaputok ng baril. Kailangan natin maintindihan na yung Mr. relationship kasi is a very sacred relationship, especially for people from PMA. Correct. Ano yun? Sagrado yun. Malala yung loyalty Oo, niya sa malala isa't yung isa. loyalty sa isa't isa. Alam niyo ba kung bakit? Kasi these people will face dangers together. So they have to be ready to put their lives in each other's hands. Pare, ganun ang level niya. Hindi yan yung parang Barka-barkada lang. Ito talaga pwede sila mamatay. Oo. So ganun. Kaya seryosong bagay kung ang kinuha mo na tauhan mo, kahit may kaso pare itong si Aplaska before kinuha pa rin siya Sergeant at Arms. Ayun, yun ang background niya. Okay, sige, tara, punta Balik tayo. sa mga bagay na Nakakatawa. nakakatawa naman. Okay. Panoorin natin to pare. Napanood niyo na to lahat.
Pero feeling ko maganda panoorin natin habang umiinom. Sige. Okay. You may outrun justice, but you're gonna fail. Sorry. You may outrun justice, but you're gonna fall in the process. Ano nangyayari dito? Hindi mo plinay. Yan, nagpe-play. Ayun na. Ayun. Ulit-ulit. Yan. Ulit-ulit. Okay, so anong nakikita natin dito, pare? What do you see? Well, this is a guy Okay. trying to outrun the consequences of his action. At ang malapit doon, pare, habang tumatakbo siya, nadadapa siya. Correct. Pare, alam mo yung ano? Alam mo yung worst, hindi man worst thing, pero itong mga bagay na to, nakakatawa siya for us kasi nadadapa siya. Pero these are cracks, pare, on his macho, Correct. on his macho image, eh. Ang pakita niya, di ba, parang tikas ako, may pagsapakan ako, papatayin ko kayo. Tapos biglang, umakit ka lang na stairs, nadadapa ka. Di ba? I mean, Pero ako nakita pare, isang joke sa spit. oh, ano sabi? Nakakatawa. Ano sabi nila? In a parallel universe, Okay. yung mga bato natitisod. Shout out sa Spit. Shout out sa Spit. It's a very brave thing to do, pare. Pero na-realize nila, pare, ang mga may pambili na ticket, hindi naman DDS. Eh. So, shout out sa Spit. Shout out sa Spit. Ano nila yung market nila. Okay, so anyway, sorry. Ang malupit dyan, nung nadapa si Bato, yung kamay niya nasugatan. Alam mo yung mas malapit doon? Nagsinungaling siya! Sabi niya, wrestling daw siya! Kailangan mo rin! Parang ano eh, anong tawag doon? Parang, you should see the other guy. Yung stairs. Yung stairs yung other guy eh. Pare, alam mo yung stairs, pare. Pati siya nabibigatan. Ay, no. Grabe. Pero anyway, babalik ko. Itong mga bagay na to, ano siya, no? Para sa atin ay suppose nakakatawa for a while, maliit na bagay. Pero these are things kasi na magandang, well, in my opinion, pare, ito yung sumisira ng macho image. Ito yung sumisira ng mga autocracy, pare. When we start showing chinks on their armor, na katulad ni Duterte o ni Bato o sino man na, alam mo yun, feeling macho, di ba? When we start showing chinks na wala, tao lang pala sila, at taong hindi lang normal na tao, lampang tao, di ba? Mukhang matapang lang kasi hindi pala muscle yun, taba lang. Di ba? Parang, Matagal na kasi hindi na nakakapagbuhat. Dito mo makikita, pare. Dito mo makikita that these people na feeling mo ipagtatanggol ka up to the end, lampa lang pala. Di ba? Walang kwenta. Parang kikita mo rin yung kay Robin eh. Mamaya Makikita natin kay Robin. Oh, let's go to the next. Okay. Oh, ito. Gusto mo basahin? Strongmen. DDS Strongmen. Our Crybabies Part 1. They are crybabies. Let's see. Let's see. Hi, Sen! Sen! Sir, kamusta? Ngayon lang po nakita ng ganitong klaseng gobyerno. Ha? As sitting president, hinahalang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinala ko ng mga guy. I-wrestling ako doon. Why are you here, sir? Papasok! This is the same thing! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Ganun ang NBI. Ha? Bumuli sila ng balita. Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Mag-usap kami. Why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok sa sir? Ayan, masinador doon sa public. Kung hindi ko papasok, hinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Sir, may kinalaman sa pag-sir para makabuo ng numbers po. Lahat yan, trabaho ng senador. Ginagano siya, pare. Sasabihin siya, it's okay, it's okay. Ginagano siya, tao, pare. What a freaking crybaby, you fat. Fat fuck. Sa fat fuck. Ayoko sabihin. Oh my God. Kasi no roast eh. Grabe. As in, hindi ako... grabe.
ano yun? What Did I see? Yung outburst tsaka entitlement ang na-feel ko doon eh. Yan yung ginagawa nila kapag si Aplasca yung kausap niya. Pero nung kausap niya na si Karen Davila, yung kausap niya ni si Mel Chanco sa mga interviews, parang siyang basang tupa. Hindi, pero pare, what kind of logic yung sasagot mo? Pag di ako papasok, maggalit ka. Ngayon nandito ako, magtatanong ka. Although nagamit ko na yun sa girlfriend ko. Hindi ko. Magte-text ako. Hindi ka satisfied. Hindi ako magte-text, magagalit ka rin. Hindi, joke lang yun. Joke lang. Anyway, Hindi, pero ano ba? hindi ba may point siya doon? Matagal na natin siya hinahanap. Ngayon, girl tayo? Hindi kasi ano ba, tinatangan na lang ba tayo nito? Parang, honestly, yun nasa isip ko yun. Parang, Ang malupit to, sinabi niya to noong 2 days bago siya lumala ulit. He had the audacity to lecture us like that. sabi niya, nasa Senate ako. Kasi ako. Ay, naku, trabaho ko ito. Parang, Yung jeez. mga... Ay, ako. It is very heartbreaking to see, senators, people who are supposed to be cut above the rest. Honorable nga sila eh. Diba? And they act this way. I don't understand. Nakakatuwa at the same time. Nakakatawa at the same time. Tragic. People love this shit. People love this shit. Drama. Yan, yung pseudo-heroism na ginagawa ni Bato. Hindi, pero yun yung nakakapikon dito, Yun na pare. nga eh. You see Bato being a hero, pero, and diba, risking his own, Yun yung sinabi niya. risking him being brought to jail, pare. Exactly. So technically, he's a hero here. Pero he's a hero to Sara Duterte, pare, and not to the people. Ito malamig sinasabi niya na, ako mamamatay ako sa'yo! Papamatay ako para sa'yo! Diba? Hindi. Ganun yung message na Hindi, ang problema kasi dito, now you see personality politics. Yes. People are loyal to different other people. Loyal ako kay Duterte, loyal ako kay Sara, loyal ako kay BBM, loyal ako kung kanino man. Ganun yung politicians natin, para they are loyal to people. And that is something we don't want. Sana naman maging loyal kayo sa amin. Pare, kasi kami. Gusto ko lang loyal sa'yo eh. Hindi, pare. I mean, yeah, of course. Diba? Hindi. Pero ang thing kasi is, hindi naman ako powerful person eh. So at the end of the day, Wala naman nagda-doubt niyan. so lalo na dito sa bahay. Maybe you're the fourth most powerful person after your wife, your Two two kids. daughters. Hindi, yung dalawa kong kasambahay pa. Hindi, pero ang point is, the point is, we are seeing politicians who are loyal to other politicians rather than being loyal to Filipinos. Diba? Parang, what the freak is that? It's the same. It's a tragedy. It's a tragedy that we... And pare, number 3 to no election. Kaya, Can you imagine yung level ng shame ng ginagawa nila sa Senado ngayon? Umabot tayo sa New York Times dahil dito. Okay? It's not even something good. Dahil meron tayong circus sa Senado natin, nababalita tayo sa New York Times. ang nakapikon dito, pare, this person, hindi siya pumasok for 6 months. There are a lot of bills na pinag-usapan, education bills, there are a lot of food security bills that were discussed during this point. Even the flood control thing, diba, were discussed during this point, and he was not there. And then nung pumasok siya, sinasabi niya, trabaho niya yun. And alam mo kung anong trinabaho niya? Trinabaho, ang nakikita niya lang trabaho sa Senate is ipagtanggol si BP Sara eh. Siyempre, Diba? Anong klaseng senador yan na ang nakikita niyang trabaho, ipagtanggol lang yung mga kaalyado niya? Diba? I mean, what the freak is that? ewan ko kung siguro sobrang laki ng ethics ni Duterte nung nakita niya. Hindi ko naiintindihan pare, kaya sobrang galing eh. Ewan ko, bakit sa ganun kaloyal? Ano ba to? Eh, minsan tinatanong ko na ano bang binigay ni Duterte sa mga tao na to at ganito sila kaloyal? Siguro, Siguro, pare, this is something that I should take notes of.
gusto ko malaman kung saan mo na binubulot tong ganito kalalim na loyalty. Hindi, pare, ang tawag- Beyond humanity, beyond principles. Ano yan pare, that is a twisted sunken fallacy. So bakit siya twisted? So una, yung sunken fallacy kasi is, pag marami ka nang binigay sa isang bagay, kahit alam mo nang mali, ayaw mo pa rin umatras. Kasi marami ka nang ibigay, ayaw mo na mapahiya. Sunk cost. Sunk cost, di ba? Pero may twisted form pa yan. Yung twisted form yan is, syempre pare, gumawa ka na ng krimen kasama si Duterte. Lahat ng mga kriminal na ginawa mo, alam ni Duterte yan, pare. So, technically, hawak siya sa leeg niyang hindi natin nakikita lahat. The proverbial neck. Yeah! Hawak siya sa kanyang proverbial neck ni Duterte. Kaya hindi mo rin masisi siya, di ba? Kasi kaya umikot yung puwet niya ni. Oo nga. Di ba? So, Okay, yeah, next anyway, naman yan. next. Okay. Wala na. By the way, habang nangyayari to, nakatatawa ako kay Bam Aquino kasi supportive siya kay Bato. I mean, being a nice person. Basa ka muna ng comments. Totoo ba? Abay, ano, ito. Hindi ko makita eh. Hindi harap mo siya. Order ni Alan Peter bukas. Execute order 10K. Alam mo kung saan nag-gets mo ba? Yung- Ano yung execute order 10K? Oh, nag-promise siya ng 10,000. Hindi, reference yun sa Star Wars. Ayun! Execute order 66. Oo, di ba? malupit. Hoy, hindi kami, nerd, hindi kami ganun ka-nerd, pero nerd. Oy, Ron, Ona. Parang kay Ron, pare. PCB. Next. Mabenta kasi si DDS ng drama sa ganito. Exactly, that's what you're saying. Need batayan ng DDS si APC sa sobrang power hungry noon. Baka magulat sila, bigla niyang ilaglag si Inday Lustay para he'll have the chance for VP post. I don't know. Okay. Ako ang pinagagalingan ko ito. Well, hindi ko alam. Honestly. Pinagagalingan mo! Pinagagalingan mo pa rin! Hindi kasi kinakausap ko ng kasumbay. Sabi sa'yo, hindi ako powerful dito sa bahay natin. Hindi. Meron dito. I-guess nyo si Atty. Falsis. Gines na namin yan. Hindi ka lang nanonood. Joke lang. Go. Ikaw. Loyal si Robin because of unconditional pardon he received from Duterte. Pwede. Pwede natin isipin yan. Hindi, pero at the end of the day, again, as a senator, you forget all this. You can be loyal to that person, pero mas importanteng loyal ka pa rin sa Pilipino. Okay, next. Anyway, meron pa ba? Marami pa, pero... Sige. Ito, Mick My D. Mick My D. Mick My D. Sabi niya. Trillanes. He's actually a good runner at 65. I've seen better. My Lola does better. Yeah, I've seen better. And also, my other 65 people that I know don't need to run kasi hinahabol sa ng NBI. Okay, sige. Okay, next. Ito. Okay, okay, sige. I-play mo na natin ito. Ako personally, by the way, guys, nakita niyo ba yung varsity jacket barong ni Bato? Fucking cop that shit, bro. Ewan ko, honestly, sana malaman ko saan niya binili yan. I would love that. Actually, alam ko saan nabibili yung mga sa Kandama may mga ganyan. Really, it's quite awesome, man. Anyway, sige. Let's play this. Kasi yun yung point eh. Sir, ano masasabi? Kaya itong appeal ko dito. Ano? Sa kanya, hindi lang para sa akin. Kundi, para na rin sa lahat ng mga Pilipino na Umiiyak siya nalagay pa. sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang magkaproblema na ganito. Mamalaman ang magkaproblema na ganito. Mamalaman mo. You will feel what I feel right now. Bakit kayo naiyak, sir? Tao lang kasi. Tao lang. Hindi ako. Hindi, pare, ganito, pwede ko ba itong buto-butuin? Malalim yung mga sinabi niya, pare. Una-una, sinabi niya, ginagawa niya to para sa mga Pilipino. Kasi para sa mga Pilipino na pwedeng humarap sa ganito, sino ba yung mga Pilipino na pwedeng habulin na ICC? Marami ba yun? May dalawa. Sila lang yun ni Bongo. Si Bongo hindi masyado ating si Bongo dito eh. Kaya nga. Pero bakit? Bakit? Kasi iniisip niya kung ano yung susunod na step. Kasi everything nakapokus kay Bato. Hindi
nagtatago siya eh. Alam mo yung isa pang nakakatawa na sinabi dito ni Bato. Sabi niya, kung mangyari to sa'yo, Mr. President, paano ko na lang? Dito mo makikita pa rin na partisan politics pa rin to, pare. Kasi parang sinasabi niya, kung mangyari to sa'yo, tas kampihan mo ako ngayon, kakampihan din kita. Yun yung gusto niya sabihin. Yun ang gusto niya sabihin, pero alam natin na hindi niya gagawin. Sorry, hindi niya gagawin. Hindi ko alam kung Di mo alam? gagawin niya. Hindi, ang point is, kung hindi ko anong gagawin niya o hindi. Ang point dito, pare, is yung mindset niya eh. Na kampihan lang talaga to. Di ba? Na parang, kampihan mo ako ngayon, kakampihan kita bukas. Yun yung mindset, which really bugs me, pare. Ako pare, ang mababaw na ginawa niya dito is he begged BBM for mercy. Pagkatapos nilang tirahin yung tao, and kasama kami doon, tinira si BBM dati hanggang ngayon. Hanggang ngayon naman. Kasi still, hindi Kahit BBM supporter ka na ba ngayon, pare? Wow. Hindi ko pa chinecheck yung bank accounts ko. Sabi nga nila, kami nila Jess Falsis daw, bayarang new media. Una-una, hindi naman tayo kasama sa mga sinasabi yung bayaran. Hindi naman tayo sikat. Si Falsis lang yun, man. Hindi, sabi ni Jason, hindi daw Kisali kami. ka eh. Sabi ni Jason, hindi daw kami sikat. O, sige. Sige. Anyway, the mere fact na, tinira mo ng tinira yung tao, tapos you have the audacity to, ask for his help. I mean, that doesn't sit well with me. Di ba? Parang kung, ako kasi, kung meron akong kalaban, I wouldn't ask for or beg for his mercy para makalis ako sa dire situation. I would rather suffer the consequences than actually ask help dun sa tao na initira ko, minamalit ko, etc. Nakakalalaki for me. So, I wouldn't do that. Ako pare, you are talking about pride, right? Sabi mo you have pride. Pare, you look at Bato. Sabihin mo meron tong pride, pare. This person doesn't have an ounce of pride. Pare, this guy sang. Kumanta siya. In the greatest American Idol audition we never saw. Kumanta siya, pare. What's her name? Michelle Umali. Oh. Who witnessed Okay. that tragedy? I felt ashamed sa face ni Maris Umali. Parang, Nahihiya siya para kay Bato. and she cannot stop herself from laughing, but she had to. Kasi maayos yung journalist. Alam mo ba kung para kanino lang yung kanta na yun, pare? Para sa Sergeant at Arms na mista niya. And now, sinasabi mo that, but hindi siya katulad mo, that you have pride. He Yeah. doesn't have that, bro. Siguro, pag dumating yung point, nakakanta na ako sa harapan ni Maris Umali. Alam mo na, ay sasabihin mo, ayun na, wala na. There goes Abel's pride. Yun na yun, pare. In the future, pare, in the future. Mabuti pa pare ito eh. Mabuti pa si Franco Mabanta nung nahuli. Oo, pare. Ganito pare sabi niya, it's not true. Well, I'll talk to my lawyers. Hindi, pare, may gangster line si Franco Mabanta. Ano naman? Pare! Yeah, exactly eh! Gosh! Usapan No! lang eh! No! O sige! Suck his dick! Go! I'm not. Suck his dick! Go! Hindi. Go, pare. Hindi, sinasabi ko lang pare, si Bato nung nahuli kasi, ito, nagkakakante. Ito si Franco, nung nahuli siya, sabi niya, no, it's gonna be alright. It's gonna be alright. Yeah, it's gonna be alright. Yun yung sinasabi niya, That's pare. it? That's what you Oo. consider gangster na? Hindi. Pare! Dahil kinukot mo yung mga tunay na gangster at dito si Godfather, pare! Eh tapos you will stop this no for Franco? Hindi, sinasabi ko, compared di. Medyo pare, nandito eh! Hindi, ako kasi pare, ito lang yung Pare, ano ba sinasabi ni Miguel Corleone? Ah. You do not touch shit about the family with other people. Tapos itong sinasabi mo yung kay Franco Maganta, will be alright? Ito na, mag-level ba to, pare? Hindi. Kagaya na sinabi ko sa'yo, I always respect the hustle of people. Yun naman eh. But of course, they need to face the consequences of their action. But
you know, I could still You respect the can hustle. respect the hustle, but not call it gangster. Hindi Because it's not. Anyway, ang gusto ko lang sabihin, si Bato, nagmamakao, kumakanta. Si Franco na to ha. And this guy, Nahuli siya red-handed. tinawagan niya eh. Ito yung guy na meron, seryoso namin diniliver yung pera. Hindi, bigay niyo sa assistants ko. Eh, sir, ano pong itsura? I trust him, sabi niya. Siya yung klase ng guy na dinescribe yung associate niya. So pag nakita mo, sino po ba dito sa korting ito yung may kasalanan? Siya po, kasi dinescribe. Hindi ka magkakamali. Pero at least, pare, Yun nga. he has the pride Oh. not to fucking sing. Exactly. Hindi siya kumanta. Pare, ganito kababa si Bato. Mas mababa ka pa sa Peanut Gallery Media Network. Ay, si Ay, King. Ito pare. Ito. Alam mo bait pero toxic naman sa tauhan. Kasi nung si Bato pare nagkakaproblema lahat siya parang, oy, tulungan niyo ako, etc. Di ba, mabait ako, whatsoever. Tapos bigla, doon naman sa mga tauhan niya, makaya-kaya niya, ganito naman pala siya. Pakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa'yo. Kaya ano mo kayo? Bakit mo ba? Tarahan sa internet para hindi makalabas. Umupo ka na, hindi ka pa gumalaw eh. Paano mo itasara? Hindi ka lang gumagalaw. Kaya trans mo eh. Salita pang, wala mo matapang. Si IBJ on an issue. Hindi yun nga. Hindi, pero nakakatawa dito is ganito. Maraming nangyari. Si AP, sino tama? Ano ba dito? Alam mo yung nakakapikon dito? Itong mga DDS na to, matatapang sila alam mo yung pag nasa kapangyarihan sila o pagsama-sama sila eh. Ito si Cayetano pare, feeling ko, pag nakasabay natin to, kunwari, nakasabay mo na naglalakad sa dilim or kunwari nasa club ka eh. Kunwari nasa club ka eh, ganunin mo. Magaling ka na. Kasi pag magaling yung bahay ko, nandito ko ako sa kanya ngayon. Inakatak nila ako. Inakatak nila ko eh. Pare, Salita. si Cayetano, pare yung definition ng ano eh. Yung sarap mong sapakin, di ba? Parang ano Ano ba ba yan? yung mga nasa kanto, yung kinukursunan? Pare, alam ko naalala mo nung grade school. Kasi nung grade school, naalala ko, mayroong mga binubuli sa amin. Tapos, pati yung teacher, natatawa. Ay, bro! Pero yes! Ganun si Alan Peter Cayetano, pare. Kaya siguro siya Kaya ganyan. mga teachers eh, sorry, masama muli. Masama talaga yun. Hindi, just to give, give context. Just to give context, actually, binibigyan namin ng context na baka hindi naman talaga masamang tao si Alan Peter. Bulit lang talaga. Sabi niya, nasan yung baba mo? Ba't puro leeg? This is the result of years and years of bullying. Hindi pare, si Alan Peter Cayetano, siya yung direct opposite ni Bato pa. Walang leeg si Bato. Si Cayetano, puro leeg. Yung baba ko wala eh. Pare, ano mo ka napunta? Kay Ivy. Walang kwenta na yung episode namin. Nagkawala ka lang. So, sinisigaw nila dito, mga ate-ate sila na inaaway nila yung OSA, yung dahil eventually tatanggalin nila yan. Kaya nga. Tatanggalin nila. Muro-muro lang. Muro-muro yan. Ang point dito, sige, ulitin lang natin. Kasi ang nagiging kwentuhan is masamang boss. Itong sila Alan Peter Cayetano, tsaka itong si Bato. Pero sa totoo, kung titignan natin, probably, para hindi na naman tayo paggalitan ng abogado natin. Okay? Probably, no, moro-moro lang to kasi sinadya ito, probably, kasi gusto na lang palitan at ipasok ang lista Ni Bato.
Kailangan makapasok eh. Kailangan. Kailangan Kasi sino mag-warning shot? Exactly. Hindi ka naman kasi pwede magdala ng baril doon eh. Wala ka may baril. Hindi. Sergeant at Arms na. Dati ako muse. Ngayon, Sergeant at Arms na. Playground politics lang to eh. Kaya nga, alam mo ang problema dito kasi, asa ng PRO? Dapat siya yung nagsasabi sa Dito, unfortunately, si Amy. bigay niyo ang PRO sa amin para magsulat siya sa yellow Manila paper kung anong nangyari. Kapag sino yung noisy. Pero hindi naman lagi kay Bato. Anyway, sige. Okay, Next, wait. Comments muna. Ang maraming pumasok. Gulo natin, pare. Walang laman yung mga pinag-isa. Okay. Malakas daw yung, nagtawa na kasi tayo lumakas daw yung echo. Sorry. May echo po. Sorry. Lakas na feedback. Sorry. Nag-echo, sorry. Hala, ayun na. Ayun na. Nagsisigaw ni si Tay. Sila si na SP. Ay, thank you, Miss Cathy. Same na naman kami ng sentiments. Sabi niya, as usual. Same. May suki yan. Like. Joseph Keith, bongo at financier ng mga Oplan Tokhang. Oh, we don't know that. Yeah, pero if that's true, that's guess nyo si Cap Nino Barzaga. Hindi ko na nakita yan. Baka Kaya, vlogger din, baka vlogger. Sosi and Bastos bunganga na buwabakbak sa di namin kilala eh. Tsaka hindi rin kami sosi, so baka hindi sumama sa amin. Varsity Jacket Barong. Bakit ganun? Varsity din ba sa track and field sa PMA? Oh, gumugulong lang siya. Hindi siya yung kinakalunan. Yung sa track and field yun. Okay. So next. Ito yung susunod na pinakamalaking tragedy. So nagkaroon tayo ng bagong Senate President, pare. Ang sugo ng Panginoong Duterte. Senate President na, pare. Ito siya. The Ambassador of Jesus. Nagawa niya lahat. Naging congressman, House of Representatives Speaker, naging senador, naging Secretary of DFA, tagahimod ng Pwede Ngayon, Senate President pare. He is a man of few words. Very few words. But more of actions. Pare nakita mo nung lumuhod siya sa harap ni Duterte para magmano. Bakit lahat ng mga DDS, parang lahat sila walang bayag? Hindi ko maintindihan. Parang matapang lang sila pag may hirap, pero sa harap ng peers nila, sa poon nila, parang bigla silang kinakapon. Oo. Hindi ko maintindihan. Bakit ganun? Hindi ko masabi kasi may bayag ako eh. So, Wait, pero pwede ko ba ditong i-discuss ang one thing kasi sa mga tao na walang point. Ito, malamang napapansin nyo. Normally, yung mga tao, pag walang logic yung mga sinasabi nila at walang desisyon, alam nyo yung ginagawa nila para magkaroon ng bearing yung sinasabi nila. Ginagamit nila yung Bible. Ginagamit nila yung Diyos. At ito yung nangyayari palagi na ginagawa ni Senator Cayetano. Kasi most of his action, wala naman logic eh. correct. So, para lagyan ng laman dahil walang logic, mag-iimbento siya ng Bible verse. Well, hindi siya mag-iimbento. Gagamit siya ng Bible verse. Mag-i-invoke siya ng Bible verse kahit naman hindi naman connected whatsoever. Ay, di ba? Kasi nakakala ko nakaka-connected eh. Tapos pare, saan ka nakakuha ng tapang para lumuhod? At ipakita yung bald spot mo, Senator Cayetano. Ang feeling ko dito sa nation yan. Saan? Sa pagluhod. Di ba sabi ni Matulpo? Pero hindi natin nasasabihin yun dito. Una-una, Kasi wala tayong pursuit of free speech absolutism. Kaya hindi po namin kaya sabihin na sinabi ni Matulpo na Hindi, pero ganito. Yun yung point eh. Hindi naman laughing point na LGBTQ siya. ay, sinabi yun? Ang laughing point dito is that wala siyang spinal cord, pare. Di ba? Parang, what the freak is wrong with you? Kung Senate President ka, bakit ka ganyan umasta? Di ba? Yan yung hindi ko maintindihan dito kay Alan Peter Cayetano. At, pare, yung mga live niya, makikita mo mga live niya, parang lagi siyang galing workout.
Bakit ganyan pa rin yung katawan mo, pare? Hindi ka workout? Oo, pare, kung makita mo parang actually treadmill or whatever. Oo, Pero alam mo, nakikita ko lang yun, pero nagpipicture sa kanya, ay nasa right. Hindi, pero ano mo pa yung isa pang malupit kay Alan Peter Cayetano? Kaya siguro siya gustong-gusto ni Duterte, ba? Oo. Malaking bila. Hindi, pare, tuloy-tuloy sa leg. Walang gagawin flex. Baka yun yung EDS thing, pare, walang gagawin flex. Sila Jimmy Bondo. Pare. Kaya pala ayaw niya si Ivy. Masakit! Sige na, next na tayo. Wala na tayong kwento. Okay, next. Ano eh? Ito, nandun to 13 senator. Remind nyo na lang to. remind. Kasi sabi na natin ito before na kamihan na lang to. Tapos kung nagkamihan, makakita ka na one thread along the Ano yung nakikita? lahat sila mayroong mga questionable engagements, if I may say. Ako sasabihin ko na diretso. Ang naman, free speech na absolutism ka naman eh. Wala. Hindi, ganito. Ito yung kailangan natin watch out. So, nakikita natin ngayon na nagkaroon ng bagong Senate President, ginulo nila to lahat, no? Yung buong Senate ginulo nila. And ang narrative, at least yung kumakalat is that ginagawa nila to para ipagtanggol si Sara Duterte. Probably true. Pero kailangan din natin tignan, no? Yung something shared by most of the senators. Something shared. Pare, dawit sila lahat din, or at least most of them, sa flood control. Correct. Tandaan natin na meron ng flood control findings pero hindi pa rin pinipirmahan nitong mga senador na to para i-release. Most likely, hindi na mo-formalize yan. Kaya nga, kasi sila na yung majority, sila na yung leaders. Ang thing kasi is, di ba, nagkaroon ng Blue Ribbon Committee on flood control, tapos nagkaroon yun ng findings. So, syempre, yung findings yun, kailangan i-release. Pero bago i-release, kailangan pagbutuhan yun ng mga senador. So, itong mga kailangan pirmahan, no? Itong mga senador na to, ayaw nilang pirmahan yun. Karamihan dito sa Duterte 13 senators na mga sumusuporta kay VP Sara, ayaw nilang pirmahan. Bakit kaya? Diba? Why are they stopping the truth of flood control? Diba? Kung wala naman silang tinatago. So, tandaan natin, okay, they are there to help the Sara VP impeachment thing. Diba? Pero we also need to open our eyes to the other things that they could do. And one of this is not releasing the flood control findings. Kasi parang tingnan mo dito, sino ba yung mga may dawit sa flood control? Joel Villanueva. Parang nag-speech pa to. Joel Villanueva. Cheese Escudero. Isa pa to, para si Franco Mabanta to. Sabi niya, meron siyang pasabog. Expose din, di ba? Wala rin. Di ba? Si Jinggoy Estrada, Camille Villar, Mark Villar na DPWH head din. Tahimik lang siya. Di ba? Tapos nandito si Loren Ligarda, pare. Tandaan ninyo, yung anak ni Loren Ligarda ang isa sa mga dahilan kung bakit may roving brownout. Oo, di ba? Well, hindi umaabot dito, pero may rotating brownouts. Kasi, bakit nga ba? Kasi may prenamis yung anak niya dapat na gigawatts na hindi ginawa. At ngayon yung anak niya may utang na 24 billion pesos in fines na tinatakbuhan niya ngayon. Correct. Di ba? So, yan. Yan. Generally yan. And the other painful repercussion or effect of this is yung mga susunod na slides. Okay, next. Pakita na natin. Okay. Ito yung nangyari ng putukan. So, alam niyo na yung putukan, hindi na namin masyado pero may video tayong papakita dito kasi medyo nakakatawa. Nag-usap-usap yung mga senador kung ano itong gagawin nila sa putukan. Hindi si Loren Itago niyo yung CCTV. Nagsalita si Jinggoy. Sabi niya, itago niyo yung CCTV. Alam mo kung bakit Ay, natatakot siya? Baka kasi nakukunan niya. Na, Getting to the bottom of this na naman. ibang putukan yun, pare. Maputukan na naman. Kaya siya natakot eh. Hindi na kasi alam kung ano sisipin. Teka lang po. Asan na?
dito, pare. Nakakatawa, pero hindi. Puro ad hominem lang. Di ba ngayon naman naman yung talaga na dito? Okay, ito. Ito pare, this is a video of Alan Peter Cayetano. Na-interview siya after ng patutukan. Okay, panoorin natin kasi maganda to. At yung OSAA, hindi yung sa kabilang side yung NBI. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik, isip natin na ta. Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you didn't tell me pag kami nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Grabe, pare. Teka lang. Grabe. Ano mo sa tingin mo? Was it staged or not? Thoughts lang natin. Wait, bago yun. I guess, ang unang tanong is, gaano ka ka-sad boy? Pare, na ang daming nangyayari sa Pilipinas, iniisip mo na, uy, kumusta si Alan Peter Cayetano? How self-centered can you be? Di ba? Parang, anong klase ka? Tapos, pangalawa, ang naput to jeopardy, kung sakaling totoo yung putukan, ang naput to jeopardy yung mga senador, hindi naman demokrasya eh. Diba? Parang naging demokrasya. Hindi ba katauhan yung nagpaputok? Kaya nga eh. Parang, paano na? Tapos, alam mo pa yung malupit, pare. Gumanon siya. Emphasize. Ang sakit siguro nung kamay nun pagkatapos. Kasi kaya umiyak katulad ng CJ. Sa ano kaya niyang gawin? Paluin niya na lang. Paluin yung table. Ay no, grabe pare. I mean, sabi niya, sa buong pangyayari, wala man lang nangamusta sa amin sa minority kung buhay pa kami. Kung anong nangyayari sa amin. Hindi pare, ba't ka namin kakamustahin? Naka-live ka. Ano nangyayari sa kanila eh? Naka-live sila eh. Labo. Sobrang labo. Pare, things you want to share on this? Ako pare, honestly, sa tingin ko, tahi-tahi, parang tinahi-tahi mo, opus razor. Okay. The most simple explanation is probably the truth. Okay. So what is that? The simple explanation is, and I share the explanation of a lot of journalists now, na stage yung nangyari. Ayaw nila i-release yung CCTV ngayon sa NBI. Gusto ni Alan Peter na is-preventive suspension din si Matibag. Di ba? Nagpaputok ng 32 rounds, walang tinamaan. Pare anak ko dito tinawagan nila si Matibag. Sabi ni Matibag, wait po, may piano, may gitara. Asa party siya. Sabi niya, kaya kami dito, pinalis nyo kami. Sige ka na nyo kami. Ano ba talaga? Manampiya kaya ano? Alam mo, ang taas na respeto ko dati yung PA. Yung PA. Very catchy. Alam mo yung sad part is, ganun hindi pala siya. Lahat pala sila, ganun lang. Hindi, pare. Parang, I don't know, I cannot imagine that a person that I thought would have some level of integrity na ganun. Tapos ganito yung resulta. Hindi pare, at the end of the day, what we can always rely on is that they will always take care of their own. Bahala ng mga Pilipino, pero kami, magkakampihan kami para lahat kami safe. Nakakalungkot na ito yung klase ng politika that we'll have to deal with every time. Yes, that's true. Anyway, Okay. last few comments before tayo... Sige, Next pa. Okay, Robin Padilla, iyakin pala. Maganda to, nakakatawa to. Sige, pwede today? Ayaw mo na?
So ano nangyayari dito, pare? Hindi, kaya nga. Hindi nasabi ko. Baka yung pwedeng ulitin. Anyway. Oh. The point is, what we see here is, si Robin Padilla, pare, sinigawan siya ni Kiko Pangilinan. Napanood mo ba to? Oo, napanood ko yung part na yun. Ano bang ginawa ni Kiko Pangilinan dito sa ano? Nire-remind niya lang na still has the floor. Okay. Kasi sa parliamentary procedure, the person who has the floor, siya yung nagko-control kung Correct. sino yung pwede magsalita at hindi. Okay. So sinabi niya, I have the floor. Okay. So mas boses niya noon. Kasi Oh. naglalaban yun ng argumento eh. Okay. So si Robin, Ano sabi ni being Robin? the gentleman that he Ah. is, pare utol kong hoodlum yan eh. Hindi naman pwede na Paano mo alam papayag ka yung lang siya. Ha? Kasi may part 1 tsaka part 2 yan. Okay. Tapos alam mo pa si Vina Morales ang leading lady dyan. Okay, tapos? Tapos may theme song yan. Nakakantahin di ba to next time? Okay, Yun nga, hindi siya pwede na sinisigaw-sigawan pare. Kaya siya, magpapile ngayon siya ng ethics committee hearing, ng complaint, Okay. dahil nasigawan daw siya. Pare, this is the same person, pare, na sinabi niya, weak na daw yung mga Kaya kabataan nga, ngayon. na-discuss natin dito yan. Kaya nga eh. Tapos siya, naiiyak siya dahil sinigawan. Akala niya sinigawan siya, sinabi lang na I still have the floor. Baka hindi niya naintindihan. Bakit siya nag-gets? Hindi niya kasi English kasi. Ay, no. Ganoong presidente, nasa akin pa ang sahig. Dahil na sinabi niya. Kasi ito yung thing, no? This is, again, no? Ito yung kinikwento ko kanina that the strongman allure, di ba? Yung parang gano'n, nagka-crack na siya dahan-dahan eh. Kasi nakikita natin, iyakin sila lahat eh. Diba? These people are scared, these people are weak, and these people have very fragile egos. So yun ang nakikita natin ngayon sa kanila. And this, pare, si Kiko Pangilinan, matatakot ka ba kay Kiko Pangilinan, pare? Of Kung ako si Robin, matatakot ako. Bakit? Bakit? Pangalawa na to eh. Bakit? Ano ba yung una? Oh. Si Sharon. Ngayon yung floor. Ano ang susunod? Si Mariel? Si Bella? Ha? Si Kylie? Wala naman siyang pake kay Kylie, pare. Sabi niya nga kay Aljo, ano sasabihin ko dyan? Babaero din ako. Hindi siya masyado nakakatawa, masama siya ang tatay, so hindi yun maganda. O sige, yun ang gawin natin angle. Kanina, usapan lang. Sige, kung matatakot ka kay Kiko Pangilinan. O sige. Pero Ako, kasi- matatakot ako kay Kiko Anyway, Pangilinan. si Kiko Pangilinan, para siyang ma-heart attack. Uy, idol ko yun. Hindi ko sinasabi na hindi mabuting. Pare, I would choose Kiko Pangilinan over Robin Padilla. Really? Every day. Eh, bakit ka naka-muscle shirt? Hindi ako Ganyan nakamuscle yung mga shirt. sinusuot ni Robin noong 90s eh. Gago na t-shirt lang ako. Mataba na ako. Next. Check. Ayan. Okay. Seryoso yan. Oh, ito no. So, ang nangyari kasi is we think that napag-usapan namin kasi nangyari to lahat. Gusto lang natin ilagay sa context that outside of the yung impeachment kay VP Sara, outside also of the possible things that would happen in the flood control issue na hindi lalabas yung mga data and findings, no. There are other consequences outside of this political siraan. Yeah. And then ito napanood namin kay Bam Aquino, which is quite sad kasi this person has worked his butt off on education and now he has this speech. Go I ahead. hope we would all listen to it. Go. Mga kababayan, magandang araw. Kasabay ng pagbabago ng liderato sa Senado, hindi na po tayo chairman ng Committee on Basic Education. Sa loob ng 10 buwan, ginawa po natin ang ating mandato, tinupad ang mga pangako at nagtrabaho para po sa inyo. Sinulit po natin ang bawat araw na binigay nyo sa amin upang maipasa ang mga kailangang reformang tutugon sa ating education crisis. Nabuo ang 10-year National Education Plan kasama ang EDCOM 2 na kung susundan at pupondohan lang ay makapagliligtas sa education crisis ng ating bansa. Naipasa ang pinakamalaking education budget sa kasaysayan ng Pilipinas at 1.34 trillion pesos. Nakalaan ang 67 billion pesos para sa libu-libong dagdag na classroom. At naipalawak ang isang national feeding program na sisiguro na may laman ang tiyan ng mga nagugutom na estudyante. Nabigyan ng bilyong-bilyong pisong dagdag suporta para sa milyong-milyong college students.
Pero alam po natin na hindi pa rin to sapat. Simula pa lang sana ito at marami pang kailangang gawin. Yung mga reforma sa K-12, ang School to Employment Program at ang School Safety Act laban sa bullying at marami pang iba. Pinakita po natin na kapag sineseryoso, may sense of urgency at kapag sinasantabi ang away politika, mabibigyan ng solusyon ang krisis sa edukasyon. Ang pangako ko po, kahit hindi na tayo chairman ng Committee on Education, tuloy pa rin ang trabaho at tuloy pa rin ang pag-alaga sa kinabukasan ng ating susunod na henerasyon. Dahil ang laban po para sa edukasyon, hindi dapat dahil lang sa politika. So anong nakita natin doon, pare? What we saw, pare, is a person na, well, seems like parang okay, ang dami kong trinabaho ngayon tapos bigla ngayon mawawala sa akin. Alam mo ba kung kanino napunta? Ng education. Kanino napunta? Pero hindi nagkamali si Peter doon. Bakit? Bakit ko naman, pare? Bakit ko naman ibibigay sa isang summa cum laude na graduate ng Ateneo Management Engineering na si Bam Aquino? MB pala si Bam? Oo. In fairness to the guy. Summa cum laude. Okay. Kung meron naman akong... Kagamit ko na lang yung kontrol. Pero wala nagamit ko na yung punchline kanina eh. Anak ni Baby Ama. Anak ni Baby Ama. Kung kaya ko naman ibigay kay anak ni Baby Ama, pare. Sayang yung punchline. Sayang yung punchline. Hindi, pero... Hindi pare, ako naburingan ako doon sa statement eh. Ano? Naburingan ako, asan yung pagkanta? Asan yung pagpapakita na ni-wrestling siya ng NBI? Asan yung pagmamakaawa sa presidente? Wala, mahina to si Bam. Buti na lang, nilipat ni Alan Peter yan kay Robin Hood Padilla, pare. Ako, feeling ko, all this time, nagkakamali tayo dyan kay Bam. Hindi ako naniniwala dyan kay Bam na yan. Wala nang nagagawa yan. Hindi, kasi... Hindi, kumimi yan eh. True. Totoo, no? So, si Bam Aquino is a nepo baby, pero... Well, mukha naman okay. Kasi mukha siyang nabully eh. So, maganda yung naging epekto sa kanya, di ba? Hindi, pero yun nga. Ang sitwasyon kasi is, one of the foundational things of a country is its educational system. And then, seems like we have a person or a senator here that is working on that end. We have a good DepEd secretary. We have Senator Angara, di ba? Handling this. So, we have him. So, that's good. No, but We used to have a better secretary by the way. pare, she writes books. Wala sulat ni Angara. Wala, pare. Walang nasulat si Angara. Compared to Sarah. lalo na si Bam. Oo. Ano bang nagawa ni Bam? Diba? Nag-reallocate lang siya ng budget sa education. Para saan yun? Pare, si Bam nagpatayo daw siya ng libo-libong classroom. Wala ko pa kayo guys. Sabi nga ni VP Sara, hindi yun kailangan. Sabi nga niya, di ba, ang mahirap kasi sa edukasyon ngayon, masyado pa rin tayo nakafocus sa pencil and paper. Exactly. Ako naniniwala ako pare na ang kailangan natin sa pag-aaral isang lampara. Tsaka yung AIO na libro na binabasa ng mga kabataan ng 1980s. Lampara. Lampara. Pare, alam mo yung hindi natin kailangan, pare? Laptop. Di ba? Hindi ka magbayad Alam mo yung nakakapikon doon, hindi man lang natin nasama yung video na yun dito. Sa dami na nangyari. Sobrang nakakatawa yun, pare. Di ba? Wait, pwede ba natin pag-usapan ng konti yung nangyari kay VP Sara? Konti na rin lang yung nanonood eh. Okay lang yan. Pare, si VP Sara, pare, tinanong siya, sabi niya, binato mo ba yung laptop doon sa abogado mo? Alam mo ba yung sagot? Feeling ko alam mo yung sagot. Ano sagot niya? Ano sabi niya? Ba't kayo babato yan? Hindi nga ako marunong gumamit ng laptop eh. Hindi ako binato eh. Hindi niya kasi alam kung paano Si gamitin. Jason Elias, si Pato dyan yung laptop. Hindi naman mag-ano eh. Baka ganun! Ganun. Ito malapit. Oh. Sabi ni Sara Duterte, ano po gagawin natin sa law enforcement? Ang dami paraan. Pwede tayo gumamit ng drones. Pwede tayo gumamit ng satellite. Kasi hindi pala siya marunong mag-laptop. Pero 80% yan sa bar. Ano? 80% daw yan sa bar.
Pero hindi yan marunong laptop. Ah, diba? Just because you know how to use the laptop doesn't mean you can also pass the bar. Pare, ganito. I think we should end with something more may laman ng konti. Ay, talaga? Okay, so Ngayon pa! oh yeah. So, Okay, walk us pare, through you this. said you've read a lot about this. You walk us through this. So pare, you know, probably you could give You us could ask me a few things. Pero hindi ko na. okay, Go ahead. you could give us some insight. So we got this, no? Galing sa idol namin na si Nutriban Republic. Tama, Nutriban Republic, right? Yun yung buong pangalan niya. I mean, fina-follow namin siya. And for sure, lahat na Why nagpa-follow would your sa parents name you Nutriban? pero I will ask Mr. and Mrs. Republic. pero for sure wala naman nagko-follow sa amin na hindi nagko-follow sa kanya, pero kung hindi kayo nagko-follow sa kanya, well, you know, you try watching, I don't know, reading her things. Yung mga sinasabi namin, 82% of it nanggagaling din lang naman sa kanya. Ginagawa lang namin nakakatawa. We were pulling a peanut gallery on him. Him or her? Ay, bakit ba ba? Okay. Anyway, sige. Okay, sige, punta tayo dito. Sinasabi ba dito? Okay, so ang sinasabi dito, gumawa si Nutriban ng parang explainer para sa mga Tulad ni talking Sarah. para sa mga talking points sa mga DDS. So ang sinasabi nila, it's talking points sa mga DDS tungkol sa ICC and bato and dun sa paghuli sa kanya. Okay. Sige. So sige, ang unang sinasabi daw palagi is that yung ICC is a foreign court. 'Di ba? Banyaga. Ang lagi sinasabi ni Robin Padilla, isusuko namin si Bato kung ang nahuhuli sa kanya Pilipino. Pero sinasabi ni Robin, ang nahuhuli sa kanya banyaga. So hindi namin yan isusuko. Yun yung sabi ni Robin Padilla. Bakit taliwas yan dun sa mga banyaga nakikita ko sa Havana Cafe sa may Ayala Avenue? Hindi. Go ahead. Tuloy mo yan. Wala ka-gets ng joke na yun. Anyway. Kasi sinusuko nila yung bataan dun. Good. Well, if you've been there, you would know. Pero dalawa anak na babae. Ayun na naman! Anyway. So anyway, ang point is, hindi daw foreign court. Ang sinasabi nila na banyaga daw ang ICC. At ayaw nila isuko si Bato sa banyaga. Okay. So ano masasabi mo doon? Sa banyaga? Oo. Ako rin, ayaw ko rin gawin yun. Okay. Pero, hindi nila naiintindihan na hindi lang dahil sa banyaga. Ito po ay because signatory tayo. Bago tinanggal ni Duterte ang ating partisipasyon sa ICC na isang international court. Ano ibig sabihin nun? There was a group of countries na naisip nila na okay, merong mga crimes na sobrang lala na hindi kayang i-prosecute internally kasi ang may gumagawa ng mga krimen na yun ay yung mga people in power. So therefore, kailangan ng international community ng isang international court to prosecute this. So hindi siya foreign court, hindi siya banyaga. In fact, part tayo ng community na yun. Yun yung thing. No? So, ang lagi nila sinasabi is banyaga. Para bang bansa yung bansa, parang US, parang kakasuhan siya sa US o kakasuhan siya kung saan. Hindi yun yung sitwasyon. Ang sitwasyon is kakasuhan siya ng korte kung saan kasama tayo. Correct. 'Di ba? Para siyang grupo ng mga tao. Ang nakikita ko dito siguro na example is that kunwari sa NBA, 'di ba? Meron kang ginawang mali sa team mo. Kunwari may sinapak ka na teammate, 'di ba? Tapos kunwari hindi ka kakasuhan ng team mo, ng Lakers for example, 'di ba? Or kunwari Pistons, sinapak ni ganito, si ganito ang magdidisiplina sa iyo pare is yung the whole NBA kasi kasama yung team mo sa lahat ng NBA teams. Correct. So I think yun yung thing here is that. Sabihin ko yan yung makaintindihan talaga ng mga DDS. Mahilig sa basketball yung mga yan eh. Hindi, sorry. Pangit siguro example ko. Pero the point I'm making is that the ICC is not foreign. We are part of the ICC. No? Correct. Okay, go ahead. Okay. So, okay. Next na tayo. Next. Okay. Ang sinasabi din daw is kailangan daw ng extradition ni Bato. Yun yung sinasabi nila. Pero, totoo ba na kailangan ng extradition? Magkaiba po ang extradition sa surrender. Okay. Nakalagay sa batas mismo nung
I cannot remember the article. I wouldn't wanna claim na alam ko kasi baka mali masabi ko. Ang nakalagay dun sa law na yun is surrender. Okay. It means that yung state kaya niyang isurrender yung individual doon sa court ng ICC versus yung extradition na it's a treaty between a state and another state. Ano yung sabihin nun? So for example, may foreign national. Okay. Naalala niyo ba yung vlogger na Russian? Yes, correct. Di ba? Oo. Gumawa siya ng crime sa Pilipinas, Oo. punishable yung crime dito, punishable din yung crime doon, i-extradite nila yung individual Pabalik. doon sa kabilang Oo. korte at doon siya itatry. Oo. Iba po yun doon sa state na sinusurrender yung isang kriminal sa jurisdiction ng International Criminal Court. Yun yun. So, ang ibig sabihin dito is, again, no, ang point kasi dito sa extradition, ang pinipaint nilang picture dito is, may banyaga, tapos under tayo dun sa banyaga, banyaga sa yun. Dutch na yun. So, sige, isusuko namin sa'yo, Dutch court, si Bato. Hindi yun totoo. Ang nangyayari is pantay-pantay tayo dito lahat. Kasi nasa treaty yun di ba? We are part of the ICC, we're all equals. Ang nangyayari lang is, okay, sige, isusuko namin dyan kasi mas kaya natin siyang litisin ng sama-sama kaysa Pilipinas lang. Correct. And nakikita natin ngayon na mukha kang imposible kahit sa Pilipinas lang. Kaya nga. Kasi pinagtatago na nga siya ng Senate eh. Correct. Di ba? So, hindi ba talaga natin kailangan ng ICC? Kitang-kita na eh. Kitang-kita na yung use ngayon of an ICC court. Okay. Next. Okay. The Senate is not a sanctuary. Hindi taguan. Hindi taguan ng fugitive. Correct. Ang Senate. Ako ba? Okay. Ang sinasabi po ng parliamentary tradition or yung parliamentary respect, kasi tatlo yung branches ng government, di ba? Meron kang executive, meron kang judiciary, tsaka meron kang legislative. Ngayon, yung law enforcement, that falls under the executive branch. As respect sa sanctity nung Separation of powers na yun, binirerespeto lang yung mga senador na pumunta doon sa Senado at hindi sila doon pipick upin or kukunin ng law enforcement. Pero, hindi po yan batas. Ito po ay isang tradition lang dahil nire-respeto lang nila ang Senado at mga senador. In fact, in the past, even the people who actually went to Senate for some degree of custody voluntarily surrendered themselves. Kasi may hiya sila. Kasi may hiya sila. So, yes, it's a tradition na nire-respeto ng law enforcement. Siguro yan, hindi yung iniisip ni John Vic Remulla nung ginawa na yun, na sige, hindi namin pipick upin si Bato habang nandiyan siya sa Senate, pero hindi po yan batas. Walang batas na nagsasabi na if you're a senator or if you are part of the legislative, hindi ka pwedeng arestuhin. Dapat pa rin po siyang arestuhin, meron lang respeto. O yun yung take ko yan. Correct. Hindi, yun. Ano ba yun? Ang pangyari kasi is parang nilang ginagawang rule of law. Correct. Na parang, uy, bawal nyo dito hulihin. Ang reason na hindi lang siya doon hinuhuli, respeto lang eh. Respeto Something that most likely this guy doesn't show. Kaya nga siya tumakas eh. Correct. Di ba? Okay. Next is, ano nga bang immunity ang meron ng senator? Ang senator are immune sa mga, ang point kasi ng immunity ng senator is so that they can do their job. Correct. Diba? So, para pwede silang magsalita ng hindi matatakot. Diba? Para pwede silang gumawa ng mga bagay na kahit may repercussion. Correct. Pero hindi ibig sabihin nun, kaya nilang gawin lahat ng bagay. No? So, ang immunity nila is para sa mga batas na pwede kang makulong for 6 years and up. Correct. So, hindi doon kasama yung mga capital crimes like killing people. Correct. Something na, yun yung kinakaso kay Bato. Exactly. Diba? Killing a lot of people, being part of the massacre. Correct. Diba? So, walang immunity kay Bato. Correct. So, kung may nagsasabi niyan, yan totoo. Okay. May so may Yun na yun. This is very straightforward. Oo. Pumapatay ng tao si Bato, hindi pasok sa immunity ang pagpatay ng tao ni Bato. Okay. Ito pa, pare. Ang sinasabi nila is hindi na daw tayo part ngayon ng ICC kasi nag-withdraw na si Duterte. So ba't nanguhuli pa? Okay. Nung nag-release po tayo ng withdrawal natin sa ICC at tinanggap po ng ICC yung withdrawal natin, may kulatilya po yan. Just because we are withdrawing doesn't mean that there is no residual liability. Ano ibig sabihin ng residual liability? All crimes that were committed prior to the withdrawal are still within the jurisdictions of the ICC. Bakit? Kasi hindi naman pwede na kung yung
presidente, gumawa ng sobrang daming krimen, Tapos bigla siya aalis sa ICC. Yun yung ginawa ni Duterte. Hindi naman yung Duterte. Dahil ayaw niya ng accountability. Hindi pwede. Hindi pwede Diba? Ibig sabihin nun, even if wala na po tayo sa ICC, lahat ng crimes na pwedeng i-prosecute bago tayo umalis, kailangan pa rin tayong magsabit. At pinirmahan yan ni Alan Peter Cayetano. Actually, ang pumirma dyan, pare, hindi lang si Alan Peter Cayetano, marami si Jesus Escudero, Exactly. itong mga to, and even si Loren Ligarda, pare. Talagang proponent siya nito, hindi lang siya nakapirma kasi meron siyang event, but she's a very big proponent of Correct. this. And this is very saddening that these people, diba, these people who have pushed this, are also the people na kumakalaban dito dahil lang hindi napasok sa sarili nilang agenda. Exactly. Hindi na kasama sa script nila eh. So, kailangan na sabihin. Ayun. Okay. So, yan. Okay. I guess we would end there. Time. Oo, ang thing lang bored na rin is, kayo sa amin. ang thing lang I suppose is that with everything that's happening sa lahat ng ingay, we have to retain focus on three things. If I may ba? Sige, go. The impeachment of VP Sara. Lumagpas na sa Congress, mahirap yung laban, pero lumagpas tayo doon. So, nandito na tayo sa Senate. Let's ensure na hindi ito basurahan. Yeah. Number 2, yung findings of the flood control issue. This needs to be released. Meron ng findings ang Senate, pero with the new majority na most of them is kasangkot sa flood control, probably pwede itong mawala. Number 3, kailangan pa rin natin kalampagin ang buong Pilipinas para hanapin si Bato. Justice should be served. And this should always show na even the people in power, hindi sila pwedeng tumakas sa batas at hindi sila pwedeng tumakas sa mga kasalanan nila. At kailangan natin silang habulin for this. Ikaw? Wala akong masyadong nagagdag. Nasabi ko na lahat ng mga punchlines ko. Ang akin na lang siguro is, hindi invulnerable si APC. Darating ang oras na may reckoning period yan. Okay? Ngayon, sa tingin ko, nung pumasok si APC, bagsak ang trust rating bigla ng... Siyempre. ng Sino Senado. mo magtitiwala sa mukha niya? Magtitiwala sa kanya. Wala siyang trust rating. May mga umuugong-ugong na mga salikwentuhan na bukas, magkakaroon na naman ng bagong leadership. Okay. So, ano yung pwede natin gawin? Kasi, syempre, hindi naman tayo kasali sa pagboto. Ang pwede natin gawin is to be vigilant. Yung katulad ng ginagawa natin ngayon is we always comment, we make our opinions known. Bakit? Important kasi na yung mga kinakampihan natin mga senador, katulad nila Bam Aquino, katulad nila Pangilinan, katulad nila Risa Ontiveros, all the others na kinakampihan natin, they need to feel that we are here, that we are actually supporting accountability, we're supporting justice, and we're supporting moral leadership. Na hindi natin pinapalagpas yung mga sinunghaling nila. Na hindi tayo naniniwala dito sa mga kung ano-ano mga script na ginagawa nito mga tao na to. No? So, we need more than all the noise. Kailangan meron tayong stability na we are always here. If possible, we make our voices heard, we post, etc. We are vigilant. And, utang na loob, let's read and understand what is happening. The reason why these people can pull off things like the lies that they're pulling off right now is because some of us are not equipped to understand Or what is feeling happening. nila wala tayong paki. Oo. Pero kung meron, we can stand our ground. Katulad ng ginagawa sa marami sa atin. So yun lang for me. We need to always remind them that we care about our country. Pinapaingay nila na sobra-sobra para sa sobrang ingay. Wala na lang tayo pakialam kasi masakit na sa ulo. Mahirap, pero ito yung laban na kailangan natin gawin. Correct. We need to be vigilant and let them pay for their sins, pare. Yeah, Diba? especially Let APC. them I mean, it will make me substantially happier Yeah. if he is ousted Yeah, as, me too. as the shortest SP in the history of the Philippines. Anyway, For the failure of Alan Peter Cayetano. for the land of the free. Hindi pa yun dito. PCP! Getting shit face na naman mga kabibos. Maraming salamat sa 33 na natira. Thank you.